Hello everyone, nag-ready mi karon kay mag-impake mi kay moadto mi og Ilocos Norte mo attend mi og crisis management seminar. 9 hour gyud ang bus ride padulong Ilocos Norte from Pasay. So daghan kayog stopover maong mas nahimo ming langay. Pero anyway, goods lang man mi. Kuyog nako sininyo and padulong mi sa pinaka north sa Philippines. So nire niabot mi sa Batak City at around 8 o'clock in the morning. So pagka nindot agyod bugnaw kayo ilang kuan diri kabuntagon. So gidiri mi ginaog sa Gate 1 sa Mariano Marcos State University. Pagkadako agyod ani nga campus ambot mahutdan mo hangin maglakaw-lakaw lang diri sa ilahang main campus. So diri ang venue giheld sa main library, very wide and dako kayo ang ilahang main library para mo hold lang sa crisis management training. Kaning library ha mura siguro ni kadako sa mga city hall sa laing mga munisipyo. Open kaayo and kanili ang emblem sa ilahang school murag similar lang pud sa UP kanang pa letter C and limpyo kayo ang eskwelahan sa tinuod lang. Kaning ilang main campus covers approximately 300 hectares in Batak City and it extends across several satellite campuses in Lauag City, Corimao, Dingras, pati naapod sila sa Pauay. Ang MMSU nag-serve na siya as vibrant academic community with a population of nearly 20,000 undergraduate and to include i-appeal na to ang graduate students. So pagkanindot agyod ang MMSU di ay tagantamog short background, respected siya as higher education institution in the province of Ilocos Norte, Philippines. Gi-establish ang school sa to mga January 6, 1976 if my memory serves me right. Ang MSU provides advanced instruction sa arts, agricultural and natural sciences and to include technological and professional fields. Imagine na 66 undergraduate and graduate degree programs across its colleges and campuses. So adto dito sa ato ang training sa day 1, privilege kayo may to be instructed by resource person from OCD about Incident Command System Executive Management course. Naga-focus ni sa roles and responsibilities of executive leadership in incident, strategic coordination with multiple stakeholders, command accountability and authority flow, policy guidance, and kami mga participants nakadawat po mig official certificate with serial number. Naga-reflect sa serial number among structured and advanced certification. This procedure sa ilahang paghatag sa serial number mas nindot kay as we observe mas paspas pa nila nahatag ni compared sa amo ang ICS level 1 to 3 training under region 9. This difference demonstrate variations in implementation and administrative support between regions. So we really acknowledge and appreciate the foundational training we received from the previous levels as this course prepared us for deeper executive understanding about ICS principles. So mag-tour sa ta kadali diri sa ilahang campus ato ang lantawon kung tagaan ta mog view rather unsay itsura sa ilahang campus pagka nindot jud kaayo. So wide kani again 300 hectares siya and nangayo kog permiso aniha nagpalupad og drone. Thank you so much kay Sir John Javier ang ilahang chief of security and nag-coordinate pod mi sa ilahang Stratcom and nag-grant ang permiso magpalupad ta diri og drone kay dili pod basta-basta. So kani ang ilahang sports complex kung imong lantawon lapad kay ang area na utilize gyud nila og tarong. I think kaning sa ubos tennis courts and adjacent ani mao ang ilahang oval. Kita ninyo nga mag-ready na sila to construct their oval. Dako kayo ang size ani. And across na ang ilahang covered court and gymnasium siguro. Dili ko sure sa mga ngalan sa mga building pero tsada jud kayo. Lapad ang lugar and ang mga estudyante dili mawad-ag space asa sila magstay kung gusto sila magtuyok-tuyok. And diri sa unahan mao ang ilang mga admin buildings. So naka-separate yun
nadiha ang ilahang kuan sa or mga laboratories, and to include na sila'y mini forest diri sa tunga. So nindot kayo kay ang greenery maka-unwind gyud sa mga learners. So sobra ka lapad ang lugar kasi napaganit ni sila kuan mga extension area nga gi-mention nako ganina sa inyo ha, sa Lawag, sa Corimao, sa Dingras ug sa Pauay. And professional kayo ang mga tao as what I've observed, pati limpyo ang lugar and napaka respectful and hospitable ang mga Ilocano. Diha lang po ko naganahan sa ilahang batasan kay they don't forget to smile. So sige, adto ta sa amo ang training. Mo ni ang ilahang simulation nga gipakita sa amo kay pagkahuman diri sa afternoon session ni siya gihimo ang participants na engage in a bombing incident simulation. Ang intention is to reinforce practical response action. So gipakita diri nga how first responders assess a suspected explosive device situation, coordination between university security, coordinate pod sa local police, medical responders and command posts. Gitudlo pod sa mo ang tactical scene management and public safety procedures. And after action review, pati continuous improvement of response plan. Dinhi na si Sir Javier o kanang sa picture sa tunga. Na amaze kayo mi unsa ka prompt ang ilang response sa evacuation. So kani among evacuation area, and sila lang ang suk sa akong pagkahibalo nga nay own K9 ni unit. So uni ang amo ang best practice nga nakita kay ang CHED daw ang mingahatag ani sa ilaha. So mo po ni among kuanon mangayo gyud mig request and mo sulat mig proposal nga ang CPPSU matagaan pod og own K9 unit. And pagkagabi after sa grabe ka kapoy nga drill ng Atomig Bigan City. By the way, ang Bigan City is located in Ilocos Sur and isa sa pinaka well-preserved historic cities in the Philippines. Gi-recognize ni siya as a UNESCO World Heritage City for its unique blend of Spanish and Asian architectural influences. So walking along, muna ang tawag ani, Calle Crisologo, you will see heritage houses made of stone pati kahoy, and then gigamitan og kapis shell windows, and sobra kagahi ilang walls nag-reflect na ang lifestyle and culture of the Ilocano people sa panahon sa Spanish colonial period. And pagkahuman sa training, adto mi sa Ilocos Norte National Museum. Muna ang place that preserves and showcase the rich history, culture, and heritage of the Ilocano people. Ang museum houses collection nga ga-reflect sa province past from sa ilahang pre-colonial life and Spanish colonial influence nga significant yun sa personalities na nag-shape sa Ilocos Norte. So inside, you will find artifacts, photographs, additional clothing, tools, and artworks that tells the story of Ilocano resilience. Pati ilahang creativity na pod, pati identity. So kada display diri allows us to better understand how the people of Ilocos Norte live, work, and contributed to the nation's history. So more than a repository of objects kung inyohang lantawon, giserves diri sa museum ang mga educational space where culture and history come alive para sa mga visitors, mapabata man or tigulang. And muadto ta sa Malacañang of the North. Diri ni siya sa Pauay, Ilocos Norte, overlooking the scenic Pauay Lake. Gi-build ni siya around 1977 ang and din nangadto mi sa Santa Monica Parish Church, isa sa pinaka-historic nga church in Ilocos region. Symbol daw ni siya sa deep faith and enduring heritage sa mga tao. Gi-build during so pagkahapon na, since humana na magitanan ang training ning lahos mi diri aning Ilocos San June gihatod mi sa eskwelahan. Mo daw niyang isa sa pinaka-unique natural attraction sa Ilocos Norte. It stretched along the coastline of Lawag City and Pauay, na form daw ning lugar by centuries of hangin pati sea activity. Kaning San June nag-create og desert-like landscape beside the ocean. O sometimes rare ni siya gyud sa Philippines. So karon ang area is well known for structural adventure activities. Kanang gitawag nila sandboarding and 4x4 ATV rides. Naga-attract ni both foreign and local tourists. So beyond tourism,
Ang Sanjun nagaplay og important role in protecting nearby communities by acting as a natural barrier against strong winds and coastal erosion. Enjoy kayong uban ani, especially among mga kauban, pero ami wala may good may mintaon mo join. Mas nag-enjoy pa ko magpalupad og drone aning lugar kay makita, ma-appreciate yun ako ang scenic view. Sila pod ambot lang kung nalipay ba sila ana ilang gisakyan nga makahadlok daw kayo. Ingon gani sa uban ako kakauban, mas maipay o bisag bayaran pa daw siya, dili daw siya mo sakay balik kaysa sobra ka kuan. So pagkagabi balik dayon may pa Manila, pagkadugayan na pod pero nakatulog naman ko sa biyahe. So mura lang may nag time travel and pa mga siguro mga 9 hours gihapon ang gidugayon. Sakay mi aning Florida bus, kuyog namin namon yung mga taga Tawi-Tawi. Pagabot sa Manila ning stay dayon mi sa balay sa ako ang igsoon og diri ko na busy ko sa iro og sa iyahang anak. Lantaw po nimi sa iyahang man cave, iyahang mga eksperimento nang lagmi na ni hapon. Ana lang tuyok mi sa MOA, ambot unsa itsura sa MOA karon mo na ni. Dito mi sa rooftop while waiting sa amuang flight the day after. So tuyok-tuyok lang, lantaw-lantaw, bahalag walay timo. Pa-picture lang, anyway, libre naman magpa-picture, di man mahutdan og film ang iyahang camera. So kana, mura ko si James Reid, o lantaw ninyo maayo, iyawat na lang gyud. So muna ning itsura sa bay sa MOA karon, ang perspektiba ni nami sa roof. So pwede na, wala kayo tao mingaw, wala na siguro kwarta mga katawhan karon. So mo ni Mall of Asia, halos tanan gusto matug Manila mo agi sa diri, especially kita mga taga probinsya nga talag sa makalakaw. So ready na mi padulong na pod og Zamboanga City. Pagkadugay 3 hours na mong hinulat. So nangatulog na lang mi dinhi sa airport og wala mi ga-attempt mamalit sa ilang mga baligya nga sobra gyud in town ka mahal. So nagkalain-laing mga tao diri, all walks of life. Naay maot, naay gwapa, naay foreigner, naay native. So una, lipay lang kay may makabalik na untag Zamboanga City kasi dili na mo ikabaylo ang kanindot sa Zamboanga. So nalupad nami og thank you kayo sa inyohang pagpaminaw uli na ko sa among balay. Thank you.